Ako si Princess Castro, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, kampanya kontra paputok, patuloy na pinaiigting ng pamahalaan. Higit 14,000 na kapulisan, planong i-deploy sa Nazareno 2026. Kalidad ng mga infrastruktura sa 2026, tiniyak ng DPWH. Pagpondo sa digital agriculture, tutulong sa pag-iwas sa ghost project ayon kay Senator Pangilinan. Representative Ridon, tinanggi ang paratang na insertions ni Representative Liviste. Philippine Hot Air Balloon Festival, gaganapin sa February 13 hanggang 15. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita ngayong linggo, nagbitiw na sa puwesto si Independent Commission for Infrastructure o ICI Commissioner Rosana Fajardo matapos manilbihan sa ICI mula noong Setyembre. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Belmedina. Nagbitiw na sa pwesto si Rosana Fajardo bilang Commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI matapos manilbihan sa nasabing kagawaran mula noong September. Epektibo ang resignation ni Fajardo sa parating na December 31. Matatandaang nitong November 14 ay nagpasa rin ng resignation si former ICI Commissioner Rogelio Singson at binigyang bisa ito nito lamang December 15. Ayon kay Fajardo, sa loob ng kanyang panunungkulan sa ICI, nakabuo siya ng komprehensibong mga pamamaraan sa paghahagilap ng mga ebidensya. Dagdag pa niya, ang kanyang mga rekomendasyon ay humantong sa mga rekomendasyong naglalayong pagbutihin ang proseso ng pamahalaan sa pagkuha at paglaan ng budget kaugnay sa mga proyektong pang-imprastruktura. Binigyang diin rin ni Fajardo na dapat na raw ilipat ang mga responsibilidad sa pagsisiyasat at prosecution sa iba pang mga ahensya, partikular sa Department of Justice at Office of the Ombudsman, na naglalayong mas magiging maayos at masisiyasat ang pag-iimbestiga sa mga sangkot sa flood control scandal. Bagamat nagkaroon ng magkasunod na resignation sa departamento, tuloy pa rin ang investigasyon at reforma upang pigilan ang katiwalian sa bansa. Sa kasalukuyan, ang natira na lamang sa pamamahala sa ICI ay si Chairman Justice Andres Reyes Jr. at Special Advisor former General Rodolfo Azurin. Sa kabilang banda, ayon sa ICI, 8 kaso ang inihain na sa ombudsman. 3 ang naisampa sa korte na nagdulot ng pag-aresto sa 16 na individual at mahigit 20.3 bilyong piso na halaga ng mga ito ang na-freeze. Rhea Belmedina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagbigay suhestyon ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP sa publiko ng e-aginaldo o paggamit ng digital o electronic money na lamang sa halip na cash. Kasunod ito ng inaasahang pagtaas ng demand sa banknotes ngayong panahon ng pagbibigay regalo at anila, mas ligtas at convenient umano ang digital transfer. Kasabay nito, tiniyak din ng BSP na pinapataas pa nito ang produksyon ng banknotes at mga barya. Ito ay upang tiyaking may sapat na stock sa bangko sa inaasahang pagtaas ng currency demand. Samantala, ilang araw bago sumapit ang Pasko at bagong taon, mas pinaigting pa ng pamahalaan ang public safety campaign laban sa bentahan ng mga iligal na paputok maging sa bentahan nito online. Nitong Lunes ay nagsimula ng mag-inspeksyon ang Philippine National Police sa mga tindahan ng paputok sa Bukawi, Bulacan. Bunsod nito ay tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Bulacan na kanilang isinasaalang-alang ang kahalagahan ng regulasyon sa bentahan ng mga paputok upang hindi makompromiso ang kaligtasan ng publiko.
Nagbabala naman ang isang toxic watchdog sa publiko tungkol sa masamang epekto sa kalusugan ng mga bata ang ilang plastic na turotot na nabibili sa merkado. Batay sa pag-aaral ng Bantoxics, posibleng may neurotoxins ang mga plastic na turotot na may masamang epekto sa development ng utak ng isang bata. Samantala, pinayuhan naman ng grupo ang publiko lalo na ang mga magulang na mag-iingat sa pagpapagamit ng mga naturang turotot sa mga bata ngayong holiday season. Patuloy naman na isinusulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang kauna-unahang drowsy driving prevention campaign sa bansa na pinamagatang Tabi Muna. Ito ay bilang bahagi ng Information, Education at Communication Campaign kung saan ipinapaalala ang kahalagahan ng sapat na pahinga at tulog sa mga motorista para mapanatili ang kaligtasan sa kalsada. Inilunsad ito ng MMDA katuwang ang Department of Transportation kasama ang iba't ibang mga pribadong partners bilang tugon sa mga dumaraming insidenteng kinasasangkutan ng mga driver na inaantok at pagod sa pagmamaneho na nagdudulot ng pagkawala ng pagkaalisto sa kalsada. Sa kabilang banda, target ng isang pharmaceutical company na sanayin o i-train ang 1 milyong Pilipino sa life-saving cardiopulmonary resuscitation na CPR bilang pagsulong na pagpapatupad ng Basic Life Support Training in Schools Act. Layon ng Belcans Pharma sa kanilang sagip CPR advocacy na ihanda ang mga Pinoy sa hands-on na kasanayan sa CPR dahil nasa 20% lamang ng populasyon ang kasalukuyang may alam ukol dito. Pinigyang diin din ito na ang agarang CPR sa emergency ay maaaring doblehin ng tsansa na mailigtas mula sa kapahamakan ang pasyente. Tuloy-tuloy ang asphalt overlaying at road reblocking sa mga piling bahagi ng EDSA kagabi nitong December 25. Ayon sa Department of Public Works and Highways, nakatakdang matapos ang pagkukumpuni mula sa Rojas Boulevard hanggang Orense, Makati sa January 5, 2026. Kasabay nito ay pinag-utos rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na siguraduhing matibay at maayos ang rehabilitasyon para sa mas ligtas na biyahe ng mga motorista, commuter at pedestrian. Sa iba pang balita, nasa higit 14,000 kapulisan ang nakatakdang i-deploy sa iba't ibang kalsada ng Kamaynilaan para mapabilis ang traslasyon 2026. Ito ay bahagi ng kahandaan at pagsisimula ng final walkthrough para sa Nazareno 2026 sa Enero. Kaugnay nito ay sinimulan na ang Commander's Briefing kung saan ibinahagi ang planong pangseguridad ng Philippine National Police para sa kapistahan ng Poong Nazareno. Susunod sa News Force. Kalidad ng mga infrastruktura sa 2026, tiniyak ng DPWH. Philippine Hot Air Balloon Festival, gaganapin sa February 13 to 15. Congressman Ridon itinanggi ang paratang na insertions ni Representative Leviste. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.